Habang naglalakad ang mag-ina, ay napadaan sila sa isang tindahan. Ito ay nagbebenta ng mga iba't ibang laruang pambata. Mama, ang ganda ng manikang ito oh. Kasing laki ko lang. Ang ganda niya. Mukha siyang anghel. Sabi ni Lyra na 6 na taong gulang. Bahagyang napalingon si Kara sa tinura ng kanyang kaisa-isang anak. Hinila siya nito papunta sa loob ng tindahan. Nilapitan agad ni Lyra ang nakadisplay na manika at hinawak-hawakan ang pisngi nito. Mama, gusto ko po siya. Bilhin na po natin, please. Ang pagsusumamo nito sa kanyang ina. Bahagyang nilapitan niya ang anak at hinaplos-haplos ang buhok nito. Anak, marami ka ng laruan sa bahay. Kakabili ko nga lang nung birthday mo. Napatingin naman ang tindera sa kanila at ito'y ngumiti lamang at nagsabi, Ma'am, pwede ko namang ibenta yan sa mababang halaga lamang. Hindi may paliwanag ang ngiti na sumilay sa mga labi ni Lyra. Pinaunlakan naman niya ang kanyang anak sa kagustuhan nito. Bagamat nag-iisang anak lamang ito. Tuwang-tuwa si Lyra na karga-karga niya ang kanyang bagong laruan. Ngumiti na lang ang kanyang ina habang minamasdan ang anak. Nag-iisang itinaguyod ni Kara si Lyra sa kabila ng kahirapang dinanas nito sa piling ng kanyang asawa. Napag-alaman niya na nangangaliwa pala ito at sila'y iniwan na ng tuluyan. Napabuntong hininga na lang si Kara nang maalala ang ginawa ng kanyang asawa sa kanilang mag-ina. Buti na lang, may trabaho siya sapat lamang upang matustusan ang mga pangangailangan nilang dalawa. Isang supervisor si Kara sa isang factory na hindi naman kalayuan sa tinitirahan nila. Iniwan lamang niya si Lyra sa kanyang nakakabatang kapatid na si Aida. Tuwing papasok siya sa trabaho at kapag weekend naman, siya ang nag-aalaga sa kanyang anak. Ate, kailan ka ba mag-aasawa ulit? Biro pa nito ni Aida. Kumunot lamang ang kanyang noo sabay sabi nito. Hay nako Aida, tigilan mo nga ako sa mga ganyang bagay ha. Hindi biro ang may asawa lalo na kapag... Babaero? Bulalas naman ni Aida. Sinabi mo pa, kaya ikaw ha, huwag kang mag-asawa ng maaga. At piliin mo yung lalaking hindi ka lulukuhin lang sa bandang huli. Ani nito sa kanya. Si ate naman sobrang seryoso sa buhay, ang nakangiting tugon ni Aida. Sumang-ayon naman si Aida sa mga sinabi ng kapatid dahil hindi talaga biro ang pagiging single mom. Saan nga pala si Lyra? Tanong ni Kara. Mama, bakit po? Singit naman ni Lyra na nasa likuran lang pala ito at hawak-hawak pa ang manika niya. Bahagya namang napalingon ang dalawa at napangiti. Mama, binihisan ko siya gamit ang mga lumang damit ko. Ang natutuwang sabi ni Lyra sa kanyang ina. Wow naman baby Lyra, parang tunay na kayong magkapatid niya na, pang-aasar ni Aida. Tumigil ka nga dyan Aida, huwag mo namang biruin ang bata ng ganyan. Saway ni Kara sa kapatid. Nag-peace of sign lang si Aida kay Kara. Napailing lamang si Kara sa tinura ng kapatid. Linggo ng umaga, nagpaalam si Kara kay Aida na may importante siyang pupuntahan kaya iniwan muna niya si Lyra. Pumayag naman si Aida sa pabor na hiningi ng kanyang nakakatandang kapatid. Habang nagluluto si Aida ng pananghalian nila, narinig na lang ni Aida ang pag-iyak ni Lyra. Kaya agad siyang lumabas ng bahay. Hindi niya namalayan na lumabas na pala ito sa kanilang bakuran. Ayon sa kapitbahay na nakakita sa kanila ay buti na lang daw hindi siya nito nahagip ng sasakyan. Labis ang kaba na nadarama ni Aida sa narinig mula sa kanilang kapitbahay. Laking pasasalamat naman niya na ligtas ang pamangkin. Lyra naman ano na lang sasabihin ni Ate Kara kung may masamang nangyari sa'yo? Lago talaga ako sa nanay mo.
Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lumabas ng mag-isa. Delikado pa naman sa labas. Napayuko na lang si Lyra, sabay sabi, "Kasi tita, si Angel kasi." Na ang tinutukoy niya ang kanyang manika. Bahagya naman siyang tumingin sa bata na kanina lang hawak-hawak niya. Nadumihan ito at parang may sugat ito sa bandang kanan ng pisngi. Samantalang si Lyra naman ay panay iyak lang habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang manika. Nakadama tuloy ng hilakbot si Aida sa inasal ng kanyang pamangkin. Nalaman ito ni Kara, kaya mahigpit niyang ipinagbilin kay Aida na bantayang maigi si Lyra. Lumipas ang ilang araw, may napansin sila kay Lyra dahil first time nilang nakita ito na hindi niya dala-dala ang kanyang manika. Napansin din nila na ayaw na niya itong lapitan. Labis ang pagtataka ni Kara at Aida dahil alam naman nila na sa simula pa lamang na nabili ito, hindi ito maiwan-iwan niya kahit sa kanyang pagtulog. Dumating nga sila sa punto na ipapatapon na lang niya ang kanyang manika. Ayaw sana ni Kara dahil hindi pa naman ito sira, maliban sa galos na nasa mukha nito. Napalingon na lang bigla si Kara nang may palingalinga siya sa paligid nang wala naman siyang makita. Maliban lang sa manika na itinapon niya sa basurahan. Napayakap na lang siya sa kanyang sarili at humakbang papalayo mula sa kanyang kinatatayuan. Lumipas ang mga taon at nasa unang baitang na sa sekundarya si Lyra. Isa itong napakagandang dilag. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina na si Kara, sapagkat ang lahi nila ay mistisa. Kaya hindi rin maiwasang mangamba si Kara para sa kanyang anak, lalo na hindi maganda ang kanyang nakaraan sa piling ng ama nito. Sa katunayan, ayaw niyang makapag-asawa ng maaga ang kanyang anak. Napansin kasi niya na maraming mga kalalakihang umaaligid nito, kaya madalas niya itong pinapayuhan. Pauwi na si Lyra galing sa school nang may namataan siyang naka-whole dress na babae. Super cute nito at parang manika. Naalala tuloy niya ang kanyang doll noong maliit pa siya. Nakalaso kasi ito ng kulay pula sa liig niya. Red ang upper part nito at blue naman ang lower part ng dress niya, na bagay naman sa kanyang maputing balat na parang sa manika. Ilang sandali pa lang ay kumaway ito sa kanya at nakangiti pa. Lumapit ito sa kanya at natanaw niya ito ng maayos. Nasapo ni Lyra ang kanyang dibdib dahil imposible sa isip niya. Nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan, kaya napalingon si Lyra saglit. Ang kaklase lang pala niya. Nakahinga siya ng maluwag. Nilingon niya ulit ang babae na kumakaway sa kanya kanina lang, pero hindi na niya ito nasilayang muli. Inisip na lang niya na baka umalis na ito o di kaya'y namamalikmata lang siya. Nasa isip pa rin niya ang tagpong iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Kasi sa pagkakaalala niya, may piklat kasi yung babae sa bandang kanan ng pisngi nito. Parang tulad sa manika niya. Sa pagkaalala niya, parang may sugat yung manika niya sa bandang kanan ng pisngi nito. At isa pa ang mukha nito ay halintulad sa manika niya. Napayakap na lang sa sarili si Lyra sa kanyang iniisip. The following day, nakita na naman niya ito ulit at sa pagkakataong ito ay lumapit na ito sa kanya. Napaatras na lang siya sa matinding sindak. Nakalimutan mo na ba ako, Lyra? Ako to si Angel, ang manika mo. Nanlaki ang mata ni Lyra sa narinig mula sa kausap. Tigilan mo nga ako, manika si Angel, hindi tao. Ang lakas loob niyang sabi dito.
Naalala mo ba na muntik ka ng mahagip ng sasakyan? Sa halip, ako ang nahagip. Iyak ka pa ng iyak habang hinahaplos mo ang pisngi ko. Nakita mo itong piklat? Sa bandang kanan ng pisngi ko, sabay turo ang kanyang pisngi. Muling nangilabot si Lyra kaya patakbong lumakad siya papalayo mula sa kanyang kausap. Pagdating sa bahay nila, nagtataka naman ang kanyang ina dahil humihingal na pumasok si Lyra sa loob ng bahay. Tinanong naman niya ito pero tahimik itong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nag-alala man ay hinayaan na lang muna niya ito. Palaging nagmamasid si Lyra sa tuwing lalabas siya sa bahay at maging sa paaralan. Sa totoo lang, iniiwasan niya na makasalubong na naman niya yung nagpapakilala sa kanya na si Angel. Napaisip pa nga siya na baka guni-guni lang niya iyon. Dahil napansin niya na hindi na ito muling nagpakita sa kanya. Isang araw, habang siya ay naglalakad, may hindi kilalang tao ang humarang sa kanya. Nagpupumigla siya at pilit kumakawala mula sa pagkakahawak nito, nang biglang dumilim ang kanyang paligid. Siya ay kasalukuyang nasa loob ng isang maliit na kwarto. Maya-maya pa'y may mga yabag ng paa siyang narinig papunta sa kinaroroonan niya. Bigla na lang kumabog ang dibdib niya. Dahil sa takot at pag-alala, napag-alaman niya na isang grupo ng sindikato ang dumukot sa kanya at ipapatubo siya nito ng 1,000,000 halaga. Inakala kasi nila na galing siya sa mayaman na pamilya. Nang may biglang sumigaw sa may di kalayuan sa kanila, mga kasamahan ito ng mga dumukot sa kanya. Ito'y nagtatakbuhan at nagsisigawan sa hindi malamang dahilan. Iyon din ang pagkakataon ni Lyra na siya'y tumakbo at magtago. Habang siya'y papalabas, may nakakita sa kanya na isa sa mga kasamahan ng mga dumukot sa kanya. Hinabol siya nito, pero bago pa man siya naabutan nito ay nasapo na lang niya ang kanyang dibdib dahil ito'y nakabitin sa kisame at nakatali ang liig at nakalaylay pa ang dila nito. Nang hihilakbot na naman si Lyra, akmang papalabas na sana siya sa kabilang pintuan nang may humawak sa kanyang mga kamay at hinila siya nito. Nakita niya si Angel. Nagpupumigla siya sa pagkakahawak pero hindi siya binitawan nito at bigla na lang napayakap ito sa kanya at sabay sabing, "Gusto ko lang naman na mahalin mo ulit ako bilang laruan mo." Sabay tumulo ang luha nito sa pisngi. Kumirot ang kanyang puso sa narinig mula kay Angel at bigla na lang napaluha si Lyra. Naalala niya ang mga sandaling kasama niya ito kahit saan man siya magpunta. Kumalas na sa pagkakayakap si Angel sa kanya. Sa mga oras na iyon ay biglang may sumulpot sa likuran nila na isang lalaking duguan na may bitbit na baril. Akmang babarilin na sana si Lyra nito nang bigla siyang niyakap ni Angel. Natamaan si Angel sa likod. Napakabilis ng mga pangyayari. Kasabay nun ang pagbagsak din ng taong bumaril sa kanila. Nanginig man si Lyra ay nilapitan niya si Angel na nakahandusay sa sahig at duguan ang bibig nito. Niyakap ni Lyra si Angel at humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ni Angel ang lahat na siya ay nabuhay bilang tao sa pamamagitan ng luha ni Lyra. Ang unang patak ng luha mula sa taong tunay na nagmamahal sa kanya at iyon ay si Lyra. Isinumpa si Angel na magiging manika sa isang mangkukulam at ang tanging makakatanggal ng sumpa ay ang unang patak
ng luha sa tunay na nagmamahal sa kanya. Humingi siya ng tawad nito dahil sa mga panahong nawalan siya ng interes nito at humantong siya na ipatapon na lang niya ang kanyang manika. Handa akong punan ng pagkukulang ko sa'yo, Angel. Huwag mo lang akong iiwan, please. I beg you. Please stay with me again. Ang pakiusap nito sa kanya. Ngumiti lamang at napaluha ito sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Lyra at maya-maya pa'y unti-unting pumikit na ang kanyang mga mata. Tanging palahaw lamang ni Lyra ang maririnig sa mga sandaling iyon. Special mention and shout-outs to my ever-loyal followers and supporters, the Arc Star, Rika Official, Philippine Horror Stories ni Kuya Nox. Disturbed Spirit, Creepy Cheesecake, and Creepy Queso. Kwento Captain Kokak, Dark Half PH, Miss Midnight Horror Stories. Aling Maria, Pinoy Horror Stories. Iris Crib Horror Tales, Real Horror Stories, Ang Babaylan. M. Janes and Terreno, Atelis Vlogs, Bisdak Family TV, Dragon Sun, Healthy Taste, Brenzy, Sugar Barlan, Flare Wave, Mami Chicks. Inday TV 2020, Pinoy Sister and Brother Show, Jumalin Adriano, Zuzette Butler Crafts. Rowena Rose, Meko Tezans, Sri Mahawenduka Diwalaya, Manpower Musician. Marivic Tribaco, Davin Pluen, Melody's Kitchen, Asing Hotspot. Tabernok TV, Charmy Johnson Underwater, Birada ni Birang Birang, ang totoo ba? Let us support them all. Thank you so much. Thank you for watching. If you like to be updated for my next video, please don't forget to hit the notification bell next to subscribe button. God bless.